give their comment at to ask their questions. At sinimulan po ito ni Senator Drilon, sinundan din po ng iba pang mga testigo. Ngayon po ang pinag-uusapan ay ang authenticity nitong mga attachments dun nga sa subpoena, Cathy, at ang hindi ayaw magkomento nitong PS Bank official dahil hindi nga daw po ito original documents ang kanilang hawak. At kaugnay niyan, Mark, ay pinasusubbina na rin nitong mga senator judges itong bank manager mismo ng Katipunan branch ng PS Bank na siya naman talagang original na pinasubbina ng Senado. At ngayon, mukhang dun sa diskusyon, naungkat pa kung posible bang merong pag-leak galing sa kanilang records dahil sabi ng ating Senate President, hindi naman to pwede galing langit or hindi naman to pwedeng kinuha ng mga daga or mga ipis from your records. So it could only come from someone within the bank. At kaugnay niyan, Mark, kasama natin ngayon Dean Amado Valdez para bigyan linaw itong ating mga legal questions. Magandang hapon po, Dean. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan natin. Dean, itinanong siguro yung pinaka-significant na napanood natin ngayon, on questioning by the presiding officer, kinonfirm ng witness na existing nga itong mga bank accounts na ito. Sa tingin mo, significant po ba ito sa pag-usad nitong kaso? Well, in the first place, parang masyado akong napagod dun sa hirap nung makakuha ng sagot dito sa testigong ito, no? Ako'y natutuwa naman, mayroong isang patriotic person na nagbigay ng mga dokumentong ito. Siguro yung anonymous person na ito, dapat ipagbunya natin sapagkat yung katotohanan nabuksan. But itong andyan yung tinatanggap niya, andyan yung hindi niya tinatanggap. Ang ibig sabihin lang dito ay hindi makikipag-cooperate itong president na ito. So, ang talo dito yung taong bayan. I think the Senate has to make a firm decision what to do with this particular witness. Pag may mga ganitong mga obstacle, the easiest way to solve this is for the Chief Justice to come forward and say na ito, I am releasing the bank from their obligation to keep confidentiality of my bank accounts. I remember nung una, sinasabi niya, kung may makita kayong property, sa inyo na yan. This is part of, I think, of the general statement, property rin ito. Madali naman niyang sabihin kung pwedeng buksan yan. Siguro, pag hindi niya sinabi yan at we go into this process na napakahirap, anong presumption na gagawin natin yan? Kundi sabihin natin na talagang may tinatago ang Chief Justice. This is not a criminal proceedings. This is a search for truth. Pero Dean, kine-question po ng depensa itong the way wherein the documents got into the hands of the prosecution, regardless na ipalabas po itong mga facts tungkol dito sa account na to. Ano pong masasabi nyo tungkol dito dun sa source? Dapat pa po bang questionin at this point? Well, entitled naman yung defense to question it, to put doubt into it. In fact, yung ang testigong ito, putting doubt na doon, kasi sinasabi niya na may mga details doon sa dokumentong lumalabas at he is making a misleading statement na maraming mga dokumentong lumalabas ngayon. Isa lang naman yung dokumento pinag-uusapan dyan, ano? So, he is now casting big doubt dito sa dokumentong Xerox na ito, parang leading to the fact na kung ano man ang hinahanap nating account dito, parang walang basis ito. Kaya nga lang it goes back to this moral obligation on the part of the Chief Justice. Ask the Chief Justice to cooperate at sabihin niyang buksan na yung account ko. Din, tanong ko lang kay Carl. Carl, ang pinag-uusapan dito ay isang bangko at nabanggit kanina yung banking industry din natin baka maapektuhan. Para sa iyo bilang isang entrepreneur, teacher, sa tingin mo ba nakakabuti ito o nakakasama sa kanilang bangko yung
pinapakitang asal or action ng kanilang presidente? Siguro po nakakabuti kung mag-cooperate na lang po sila kasi malinaw naman po ata na kung may criminal liability man nandyan yung justifiable circumstance. So para na rin po masabi sa buong bayan na we are not party to this kung may malimang nangyari na naganap, hindi sila kasama. Dean, paulit-ulit po doon sa pagtatanong ng mga senator judges, paulit-ulit na sinasabi nitong witness ng presidente ng PS Bank na ito po, hindi po siya pwede magkomento tungkol sa account na ito dahil ito ay isang foreign currency account. Para po sa ating mga manonood, bakit po niya laging sinasabi to? Ano po bang batas ang ini-invoke niya? Yung batas kasi on foreign currency sinasabing absolute ang confidentiality niyan. Pero binabasa ko yung batas na yon. I think kung ikaw ay yung hands are guilty, yung dirty ang hands mo, no? Na yung idiniposito mo doon proceeds ng hindi maganda o illegal activity, palagay ko hindi kasama yun doon sa absolute protection na ibinibigay ng batas. Pagkat it's very absurd na ang isang batas ay gagawin para maging protection ng isang illegal activity na yun na nga sinabi doon sa case ni Salvacion. Nabanggit ni Senator Alan Peter nga mukhang hindi maganda yung possibility na kung mapigilan nga ng Supreme Court ito because yung mga corrupt pwede ilipat lang sa bank account. Dagdag ko lang po, di ba, yan po yung isang question sa ating bansa in general ng international community dahil yung ating banking system it's open for money laundering, unfortunately. Anong komento nyo dito din? Tama yung kanyang observation na para sa akin kung may mga halaga na galing sa labas na gusto mag-invest dito, siguro merong konting liberality natin, no? But if it is involves high public officials na precisely kaya merong ganitong mga trial at tinitignan yung fitness ng public official, yung kanyang moral, yung probity niya, yung moral competence niya, at lumalabas naman na yung kanyang mga properties acquired which is disproportionate do sa kaya ng income niya. Palagay ko hindi dapat maproteksyonan ng tinatawag na foreign currency confidentiality provision. Din, bago po pumasok itong testigo, ay nagsalita itong si Justice Cuevas at sinabi niya na meron daw power ang Supreme Court over the impeachment proceedings and he cited the Francisco versus House of Representatives case. Pwede po bang ipaliwanag niyo ito? Alam mo nung dinisay dyan, maraming mga komentaris dyan na hindi dapat pumasok din yung Supreme Court. During that time, ang political atmosphere was sort of favorable kay Chief Justice Davide. Kaya siguro that decision, although it was improper sana, strictly speaking, under the Constitution, it was not criticized much. Pero sa ngayon, merong isang circumstance dito na naiiba doon kay Davide. Dito sa kay Corona, nakarating niya doon sa Senate at in fact nasa third, fourth week na yata tayo during the hearing. Kaya kung sasabihin mo na i-stop mo yung proceedings, mag-a-apply pa ba dyan? Tumatakbo na yung trial, parang rendered moot in academic na yung petition, at yung petition ay came only at this particular time. Alam mo, binasa ko yung petition Ano po? Una, niraise nila yung tungkol doon sa verified complaint. Yung sa due process mismo sa House. Due process, na dinicide naman ng Senado nung first day. At sinabi rin ng mga ibang expert na ang kailangan mo lang naman dyan yung may resolution dito, hindi lang 1/3 resolution, kundi 2/3. So, as far as complying with the Constitution is concerned, nakapag-comply, walang sinasabing due process na violation doon. Ito na ngayon due process
na meron na siyang pagkakataon to present his case. Ngayon, kung pa-i-stop nila yung proceedings, na alam na ng tao na he is being charged here and there at i-stop pa, so hindi siya makakapag-presenta ng ebidensya. Just last So question. he will be defeating what he wants to us to have the chance to explain himself. Just last quick question. Ang argumento ni Senator Kiko kanina na yung jurisprudence will not fall squarely at hindi daw dapat talian yung kamay ng impeachment court. Yun din po yung argumento ni Congressman Fariñas na parang the Supreme Court might be overstepping. Do you agree with those arguments? I agree with that sapagkat exclusive nga ang power ng Senado at una yung even from the justice in the streets, no? Hindi pwedeng siya rin ang puno ng maestrado at kini-question niya doon sa kanyang court yung ginagawa dito. Kung minsan nga, galit na galit tayo sa hometown decision. Hindi lang hometown decision dyan eh. Kundi kasama siya doon sa although he's not part, but spiritually, psychologically, he is part of that court. So mahirap siya na nga nililitis. Ano po? Maraming salamat din. Sana you can come and visit us more often. I am just next door. Maraming salamat po. Samantala, tumungo naman tayo sa press briefing na nagaganap dito sa Senado. Ito po ay mula sa Depensa. Ang tanong na kung nag-exist iyon ay tanong kung pumapasok sa secrecy of bank deposit at kung inaalaw na ma-examine. Paghiwalayin po natin. Kasi sa ngayon, ang proseso is tinitingnan yung nilalaman, di po ba, ng deposito. Ibang proseso po yon, dito ginagawa yon. Pero kung akibat po nito ay isa rin proseso para po malaman kung yun nga tinatanong ng mga senator, na-leak ba ito? O pangalawa, na sinasabi ng presidente ng bangko, hindi po katulad dito ng original. Yun po ang sinasabi. So sir, yun nga ho. So kahit hindi siya katulad ng original, dahil yung mga account number ay, they exist, di ba? Yes. So ibig sabihin, ano pa rin, may criminal liability pa rin. Yung Kung whether sino po man ang naglabas. Opo, kesa po leak po yan or falsification o fake po yan, may criminal liability. Ang iba lang po yung leak kasi violation nung criminal aspect nung banking law, nung bank secrecy law at yung sa foreign currency deposit. Pag sinasabi naman nating falsification, wala kang nilik eh. Kaya lang, pinalabas mo na ito'y isang totoo na wala naman pong ganoon. May liability ka rin under the regular revised penal code. Ganun po. May mga katanong. Yes, ma'am. Mukhang hindi po natatanong kung ano po yung differences na sinasabi po ng presidente ng bangko. Bawal po ba niyang sabihin kung ano yung differences na sinasabi niya between yung photocopied na documents na pinipresent nila at saka yung kung anong meron sila sa bangko? Siguro ang iniiwasan niya dito ay magsabi ng detalye na may kinalaman sa foreign bank account dahil nga meron tayong malalabag na batas, yung secrecy of bank deposits in relation to yung mga foreign currency deposits. So, siguro yun yung iniiwasan niya. Okay? Ayun po. So, kanina po, pinipilit po ni Senator Dillon si Witness Garcia na sabihin kung ano yung initial deposit, kung magkano. In case po ba na kahit slip of the tongue po, maamin po ni Garcia, si Witness Garcia, yung basic amount, culpable na po ba kagad siya sa violation ng RA 1405? Ganito po yan. Napakaliwanag ng batas sa foreign currency deposit. Doon muna tayo sa foreign currency deposit. Na kung madulas nga po siya, kaya kita nyo, ingat na ingat siya. Nakita nyo, very deliberate ang kanyang pagsagot. Kung pwede, pag-isipan niya. Sabi niya, sandali po, hindi po ito sa cloud dahil po may limitation ako ayon sa foreign